blankets. Good afternoon, kinabukasan na. At ito na nga, as promised last yesterday, tutuloy na natin yung pagtatanim natin ng mga natira natin na halaman na bagong bili. So, meron tayong na actually hinihilan sa kapitbahay kasi may nagsisaw dyan. So, bibili sana ako, nakalimutan ko. Naalala ko meron dapat siya. So, bibili sana ako kasi bibili na lang. So, maraming salamat po sa ulit. Tapos, yung mga paso, nabili na rin natin. Ito yung gagamitin ko para sa mga bonggambilya. At ito naman po yung gagamitin ko din sa mga paso na medyo maliliit sa una natin pinagkakta. So, unahin na natin itong ating mga orchids na lalagyan ng ulo. Okay? Okay na tayo. Na itanim na natin lahat halaman sa tamang klase at size ng paso. So, ito-pwesto na natin sila. Tapos, magbibili tayo. Okay? So, ayan na silang lahat. Yung ating apat na niripat. Ito yung tatlong bonggambilya at ayun yung tatlo sa ilalim ng mesa. And here are the rest. So halo-halo na ito ng galing Shenas Garden at galing ng Bulacan. Ayan pa. So mga Bulacan na binili natin at mga inirigalo sa atin. Halo-halo na. Okay? So ipipwesto na natin sila sa mga dapat nilang pwestuhan. I guess sasamahan niyo ako. Tingnan natin kung saan natin sila may pwesto ng tama. Okay? Ito mga bonggambilya, ibalik ko lang muna kasi ipapalit ko yan. So magre-request na tayo ng mga halaman. Ito, lalabas tayo, may papasok tayo. Okay? So, yun. So, ito na nga po ang ating experiment. Ito po yung mga alocasia ko, yun, pati yun, no? Yung mga yon, ito, tsaka itong mga to. Lahat yan alocasia, iba-ibang alocasia. I have noticed, not all, pero I have noticed na maganda ang kanilang reaksyon sa full sun. Okay, kasi nga, I feel na hindi nga sila mahilig sa tubig, so feeling ko mahilig sila sa araw. So, okay. So, ano yung proof ko? Ito yung mga proof ko, ha? So, ito yung mga proof ko. Yung malalaking dahon na yan.
Number 1, itong aking Alocasia Big Ear. Itong aking Forte. At saka ayun o, yung albo ko na malaki. Makikita nyo yun doon. Ayan, nakikita nyo na. Ayan o, buhay yan o. Yan ang Alocasia albo ko. Tapos, meron akong black Alocasia dito. Ayan. Na, ang laki niya. And all of these are indirect sunlight. Lahat yan indirect sunlight. Kaya dito, kaya ako dito nilagay yan. At saka ito pa pala, yung neon. Oh. So, dito ang araw na hapon, ito yung tapat niyan. So, I believe na, ito pa, simula nung nilipat ko to dito, binalik ko siya dito, gumanda na ulit ang dahon niya. At meron na naman pa usbong na isa pa. So, I therefore conclude na ang Alocasia ay katulad ng Caladium na mahilig sa araw. So, ililipat ko sila lahat dito. Yung iba lalagay ko muna sa ilalim para hindi mabigla. Pero alam kong kakayanin yung biglaan katulad ni Polly. Ililipat ko na kagad ng diretso. Okay, tapos yung iba dito, i-relocate natin dito rin kasi mahilig talaga sila sa araw. Aayusin lang natin sila. Okay? Hindi ko napapakita yung paglilipat ko. Dito, pasok. Hindi ko napapakita yung mga paglipat ko nito. Papakita ko na lang mamaya pagkatapos ko, no? Okay? Kasi ito, change it. Okay? Good morning, Plan Kids! So, ngayong umaga, ipapakita ko na sa inyo kung saan natin naipwesto o anong ginawa natin dun sa mga naitanim na natin kagabi. Alright? So, let's go! So, dito, ayan, dito nyo makikita yung Tropic Marian at saka itong Camouflage Sismatoglotis na galing kay Shena. Dito ko lang muna siya nilagay. Hindi ko siya muna nilabas. And then dito sa area na to, ayan, dali yan. Dito naman sa area na to, dito ko nilagay lahat ng aglaw na bigay ni Ate Jo. Ayan o. Ayun. Ayan. Ayun. Ayan. So, diyan ko muna sila nilagay kasi nga, diba, although may ugat sila, kakatanim lang natin sa kanila. Okay? So, ayoko muna silang mabigla. Kaya hindi ko muna sila nilagay sa may araw. Okay? Ngayon dito, plano ko is tanggalin tong itong malaking to. Kasi meron na naman ako niyan eh. Meron na naman akong ang tawag dito, neon pothos. So, ikakat ko na yan, i-upload ko na lahat. Kasi ang ilalagay ko po dyan ay yung Monstera. Okay? So, iurong natin to. Siguro pagpapalit-palitin lang natin sila. So, ito si what's his name? Si Epripemnum aurea. Siguro ibababa ko. Tapos, iuurong ko si hibiscus. Tapos doon ko ilalagay si aurea para may chance ang tumaas ng ganun. Ay, si aurea, si Monstera. Tapos magtataas ako ng isa. Baka ito si si Gloriosum. Gloriosum ba to? O Glorious? Glorious pala. Glorious. Yan. Okay? Tapos dito ko sa labas nilagay itong tatlo. Ito hindi ko pa na, ito yung pagtataniman ko ng strawberry. Ayan, si Santa na bigay ni Mama E. Tapos itong dalawa, yan, triangularis, tsaka yung I forgot, nilagay ko muna dyan kasi may araw dyan. Tapos ito si strawberry, nilagay ko muna dyan kasi sabi ni Mama E, ay ni Fe, kailangan daw maraming araw niyan. So, andyan siya para bilad na bilad siya sa araw. And then here, okay, so pasensya na sa basurahan, pero dati nandun yung basurahan ko, nagpapark ako ng sulok doon para may nadadaanan dito sa gate. So
So dito ko muna nilagay. Pero in terms of, ayan o, in terms of yung plano ko na dito ilagay lahat na alocasia, ayan na po. At okay siya. Okay sila lahat ng alocasia. Ayan o. Dinidiligan ko siya every other day. Pero walang walang nasunog na dahon pa. I don't know kung ano. Pero ayan. So lahat ng alocasia andito siya. Except yung yung pink dragon. Doon ko nilagay yung pink dragon sa sulok kasi nga ang laki ng paso eh. So ayan. Ayan ang alocasia area ko ngayon na full sun. Katulad ng aking mga caladium at sansevieria. Naka full sun sila. So, I think we can end the video here. So, maraming salamat po muli sa pagnood. Kung nagustuhan mo po ang video na ito, please do not forget to like and share sa mga kaibigan o kamag-anak mong mahilig sa halaman. And I think this ends yung series natin ng pagbisita sa Bulacan, no? Kasi nga ito nag-part 3 siya na meron pa akong parang hangover sa sa pagbisita natin at pagkikita namin ng ating mga YT friends, mga kapwa vlogger natin na mahilig sa halaman. Okay? So this is Plant Tatay Barry of Antipolo saying bye, plant kids!